Magandang umaga. Ako po si Corinne Delfino. At ako, si Maan Paden. Nakikinig kayo ngayon sa Radio News Philippines. Maya-maya lamang ay makakapanayam natin si Nicole Roble na nasa Malacanang para eksklusibo nating marinig ang mga kasagutan ni President-elect Rodrigo Duterte. Sa tingin mo, Corinne, ano kaya ang mangyayari ngayon sa press conference? Nakumaan, sa tingin ko ay marami talagang katanungan na matatanggap ang bago nating presidente. Tama nga naman, Corinne. Pero, malaki ang tiwala ng buong sambayanang Pilipino para sa mga plano ng ating bagong nahalal na Pangulo. Paalala lang po sa lahat, maaari kayong tumawag sa aming istasyon para malaman namin ang inyong mga opinyon tungkol kay President-elect Rodrigo Duterte. At nandito na nga po si Nicole Roble na live ngayon sa Malacanang para malaman natin ang press conference ni President Duterte. Nicole? Maraming salamat, Corinne. 2 araw matapos maiproklama bilang Presidente si Rodrigo Duterte, ay may naganap na press conference sa Malacanang. Isa sa mga dumalo sa nasabing panayam ay ang UYJP o ang United Youth Journalists of the Philippines. Dadako tayo dito upang mas marinig natin ang kanilang mga katanungan. Magandang umaga po, Presidente. Wag niyo akong tawaging President. Mayor na lang. Okay po, Mayor. Unang tanong po, paano mo masusugpuan ang krimen at droga kung mismo mga sundalo at mga opisyal ang nagtutulak ng mga ito? Sabi ko, papatayin ko talaga yung mga yan. If I said stop, you stop. Pag sinabi kong alis kayo dito, talagang aalis talaga sila. Kung hindi, ay talagang pagsisihan nila. Mayor, sa tingin ninyo, solusyon ba ang pagpatay ng tao? Hindi ko naman sinabi na walang nagawang kasalanan sa batas ang patayin ko. First, balaan ko muna. Pag hindi tumigil, ay shoot to kill agad. Shoot to kill for organized crime. You heard that? Shoot to kill for every organized crime. Wala talaga akong patawad sa mga kriminal. So yun na, Corinne at Maan. Naririnig na natin nagsisimula na ang press conference dito sa Malacanang. Nagkakaroon mula sila dito ng break. Maraming salamat, Nicole, at narinig naman natin na nagsisimula ng press conference doon sa Malacanang. Nakumaan, grabe, ang bigat ng mga tanong ng mga journalist kay President Duterte. At hindi pa nga nagtatapos yan, Corinne. Kaya bago yan, magkakaroon ulit tayo ng commercial break. Sa punto na ba, ano na may mas kasaligan o barato pa? Unsa man? Unsa may sekreto nimo? Joy, dishwashing liquid. Ayunos pa imong trabaho. Humot pa gyud kayo. Basta Joy, enjoy! Alexoy, mapalik sa bisag-akang tindahan. Girlfriend mo na ba ako? Ayoko nga. Di pa ako ready. Ha? Demanding ang mga girlfriend. Gusto ganito, gusto ganyan. Ewan. Gusto ko lang naman ng McDo fries eh. Talaga? McDonald's Everyday McSavers. 25 pesos lang. At nababalik tayo ngayon sa Radio News Philippines. Panayam naman natin muli si Nicole Roble para sa ibang tanong ng mga journalists. Nicole? O, Corinne? So, kamusta naman dyan? Nandiyan na bang ibang reporters? Medyo marami-rami na ako nakikita dito, Corinne. Sila ay mula sa iba't ibang istasyon. Okay, maraming salamat. Pakinggan na natin ang ibang tanong ng mga journalists. So, ipapatupad niyo po ba ang death penalty sa ating bansa? I expect you to obey the law. So there will be no chaos. Dapat ibalik ang bitay. Sa lahat ng mga kriminal dyan, isitigil nyo na ang mga ginagawa ninyo. I will promise you hell. Huling tanong po, ano ang plano ninyo o anong estilo ang gagamitin mo para sa paglutas ng traffic sa bansa? There is no silver bullet to solve traffic. Ang aking plano ay magdagdag pa ng mga train sa LRT at MRT. And we must build more railways. Lalong-lalo na sa Pasig River, walang direktang solusyon ang traffic. That's why I want this dilapidated model spaced out.
Gaganda ba ang mga batas na ipinapatupad mo? I am Rodrigo Duterte. I am a man of my word. Gagana iyan kung matutulungan tayong mga Pilipino at gusto nating umunlad. Dapat tanggalin ang mga taong hindi natin kailangan sa Senado at Malacanang na tumatanggap lamang ng kanilang mga sweldo na galing sa buwis na ating binabayad. Dapat napalitan ang mga iyon ng mga karapat-dapat ng mga tao na talagang gumagawa sa kanilang tungkulin sa lipunan. Maraming salamat po, Pangulo, sa inyong pagsagot sa aming mga tanong. Walang problema. So ayun nga Corinne, at doon narinig na natin ang mga sagot ni Pangulong Duterte. Maraming salamat, Nicole. At yan nga, narinig natin ang mga panayam ng mga journalists, mga tanong nila kay President Duterte. At dyan nagtapos na ang naganap na press conference ni President-elect Rodrigo Duterte. Ako si Maan Paden At ako si Corinne Delfino at at ito ang Radio News Philippines.